I became interested sa plumeria when I did my MS study in Hawaii, University of Hawaii, Manoa. In Hawaii kasi, kakaiba ang cultural significance ng plumeria or Kalasuchi sa Hawaii. You know lace? Yung lay po? Yun, yung ginagawa nilang ganun. Pag may mga special gathering sa Hawaii, may susuot na lace. Birthday, graduation, thesis defense. But sa atin sa Pilipinas, plumeria is considered as a graveyard plant. Tinatanim ito sa mga memorial park. Pag may lamay, nandun yung bulaklak ng Kalachutsi, yung puti. Doing study in Hawaii, I have this colleague na she was doing this PhD study on plumeria sa Hawaii. They have, I guess, at least more than 200 varieties of plumeria. And then one of her problems sa kanyang thesis is the misnomer of varieties. So, nagkakaroon na ng mixed up misnomer. Ang ganito ang nursery, ganito ang tawag. They are actually referring to different kinds or sometimes they are just referring to the same. And then, pag uwi ko ng Pilipinas, na-notice ko, plumeria pala dito sa LB, madami pala. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito sa Behind the Science podcast ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. So ang guest natin ngayon is a university researcher at UP Los Baños and currently pursuing his PhD at Tokyo University of Agriculture. He holds a master's degree in tropical plant and soil sciences from the University of Hawaii at Manoa and a second master's degree in horticulture with a minor in plant genetic resources, conservation and management from UP Los Baños. He also holds a bachelor's degree in agriculture, majoring in agronomy at Central Mindanao University.
His research interests revolves around seed technology, horticulture, plant conservation, and sustainable agriculture. So without further ado, let's all welcome Mr. Darrell Antesco. Good evening, sir. Cesar Flores. Thank you for the opportunity po to be interviewed in your podcast. Ayun, so welcome po Sir Darrell. Actually, yung episode na to, unang episode ng bagong season natin. And then, ang episode natin ngayon, tungkol to sa study ni Sir Darrell na na-publish sa The Philippine Agricultural Scientist. And reiterate ko lang, kung may research paper kayong gustong i-publish, please check yung mga partner journals namin na kung pasok yung scope ng study nyo dun sa scope nila, I encourage you to submit. So, ayun. So, I guess, yun lang yung introduction natin for now. Punta na natin yung, focus na tayo ngayon sa episode natin. At ang pag-uusapan natin ay ang mga kalachuchi dun sa UP Las Bañas. Pero bago natin yun puntahan, kilalanin muna natin si Sir Darrell. So the usual first question po namin dito palagi. Kailan nyo po na-realize na gusto nyo maging isang scientist? For me, on my case, it's not much more of a sudden realization, gusto ko na mag-research or gusto mag-science. It's much more of a career progression or a progression as I learn things, no? Especially when I started working at the UPLB, and I learned things from my superiors who became my mentors. So they gave me this opportunity to do research, and then eventually I just learned along the way. And then that's how I cannot really recall the specific time, and then I just wanted to accomplish things, small milestones, if every now and then attending conferences, yung mga ganun. Siguro sa mga pag-attend yun ng conferences, but I couldn't say that was the concrete moment for me. Looking back, parang much more of career progression. Parang nangyari na lang siya na ganun. Nangyari na lang ako siya na ganun. Pero siguro, backtrack po siguro natin kundi. Before po kayo napunta sa UPLB, bakit agriculture yung pinili nyo na college course? Well, to be perfectly honest, ang gusto kong kunin sa college ay IT. Kasi medyo that time naging interested ako sa mga computers. But then medyo limited kami sa resources, bedridden na yung mama ko that time. So to enroll on IT course back in the Central Mindanao University in 2006, yun yung pioneering year ng IT course doon sa university. Parang you need to pay at least 8,000 upfront yung sa enrollment. So, kulang. So, yun, I opt to pursue agriculture. At saka, yun ang nakita kong course na hindi kailangan ng uniform. So, yun ang yun ang for me, the practical choice to a course to pursue. Parang uniform as in like may uniform yung specific na course dun sa Yes. If you take BS education, so meron kayong parang college uniform. So if you take a course like hotel and restaurant management, kailangan mo ring magkaroon ng uniform. And I have observed na yung agriculture student hindi naman kailangan. So medyo limited tayo sa resources that time, so I just opt to choose agriculture course. Pero ang galing na na-enjoy nyo rin siya along the way. Kasi from Bukidnon napunta na kayo sa LB. Tapos nag-Hawaii kayo, tapos ngayon dito na sa Japan. Yeah, ganun ang naging story ng buhay ko. Hindi ko akalaing makakapunta ako from starting from Bukidnon to Hawaii, and then now sa Japan, and then sa LB, and then Hawaii and Japan. Pwede nyo po makwento yung journey nyo rin from college to graduate school, yung progression nyo, paano kayo napunta from Bukidnon, tapos napunta sa LB, tapos Hawaii, tapos dito.
Okay, medyo mahabang story but yeah, started taking base agriculture sa Central Mindanao University. First year hindi pa ako masyadong interested dun sa course. Then pagka second year, meron na kaming kinukuhang mga basic course ng agriculture, eh. Dun na siya naging interesting sa'kin, yung kumuha na ng intro to agronomy, horticulture, animal science. So, dun ko na siya starting na-appreciate and, akala ko hindi ako magsu-survive sa college because of financial constraints kasi nawala yung parents ko. But, awa ng Diyos naka-survive naman sa college, and then I started working as a immediately after graduation naghanap ako agad ng trabaho kasi gusto kong kumita, eh. So, in college also, I also work as a internet cafe attendant, yung tagabantay ng internet Ah, cafe, pangdagdag din sa allowance. So, immediately said went out to seek work, nakakuha naman ako as a job order sa isang LGU sa Kitao-Tao, so sa bayan lang din namin. But, I was assigned to this remote area but, this area is very familiar or parang may roots siya sa'kin kasi dun nag-meet ang mama at papa ko. Nagtrabaho ang mama ko as a rural health midwife, farmer ang mama ko dun. So, nakita ko dun yung mga relatives ko. Unfortunately, I had to leave the job for security reasons kasi nandun yung mga leftist army. So, my uncle na nasa military was concerned of me. So, sabi maghanap ka na ng ibang trabaho. So, I did work in a pineapple plantation. After that, pero hindi ako masyadong sinuwerte, eh, kasi sa pineapple field nahulog ako sa irrigation canal. So, na na-sprain yung right ankle ko. So, it would need for me to rehabilitate for 9 months. And then looking to jobs, naghahanap pa rin ako ng trabaho. So, medyo hindi sinuwerte. And then I reached out to my professor, yung former professor ko. Then, nagsabi ako na gano'n nangyari sa'kin. Several months later, she contacted me back. I was afraid to pick up the phone. Baka magtanong kung mag-survey, baka magtrabaho na ulit. So that was her question talaga, if may work na ba ako. Tinext niya ako. And gusto ko sanang magsinungaling, eh, kasi nahihiya ako kasi ilang months na after graduation. Year na, over a year na. Wala pa akong work. But then at that moment I said, "Ma'am, wala nga." And then she said, "Good thing kasi there's a job that I know na medyo fit sa'yo, applyan mo 'to." And then in-applyan ko nga and then that's how I ended up in UPLB. They actually need someone who can speak Bisaya. This is in PGRL, a project-based research. They will be collecting germplasm all over the Philippines, and then they need someone, part of the team na makakapagsalita ng Bisaya kasi puro sila okay. Tagalog. So ako Ano yung yung germplasm? Ano po yun? germplasm. Ayun po yung mga seeds, planting materials. So, ang nangyari kasi 2 years prior to this employment, nasunog 2 years or 3 years, nasunog po yung NPGRL, yung National Plant Genetic Resources Laboratory. Ito po yung ating national repository. Ito po yung nagko-contain ng ating mga seeds. So, gene bank po ito ng Pilipinas. But unfortunately, nasunog po siya. And because of that fire incident, there's a need for it to revitalize yung collections na meron ito. So, kailangan mag-send out ulit ng teams, no, na papadala sa ibang parting ng Pilipinas, susuyurin, para mangolekta itong mga traditional crop varieties, land races, yung mga variety na sariling atin, yung matagal nang cultivate ng mga farmers. Kasi pwede silang mawala sa field. Or actually they are ceasing to exist or nawawala na talaga sa field kasi hindi na rin kino-cultivate ng mga farmers. So yun yung, kasi source sila of genetic material for crop improvement. So ganun yung importance nun. So they just need someone who can speak Bisaya. And then So, after I yun sent yung out my advantage resume, niyo. yun lang yung advantage ko. After I sent out my resume,
yung project leader tumawag sa akin and he just confirmed na, "Nakakapagsalita ka ba ng Bisaya?" "Oh, sir Bisaya ako sir, Bisaya." "Oh, good, good. Can you come here to UPLB?" So, I was surprised kasi I thought this job would be there in ano lang, sa Bukidnon. Sa Sabi ko, Bukid akala ko dun lang sa Bukidnon ito. But then, uy punta ko na pala UPLB. So, I scramble for funds, um, nanghingi ako sa pinsan ko, "Kuya pautang naman, pamasahe." So yun, napunta na ako ng LD and then dun ako nag-start ng career progression ko ng tuloy-tuloy, from, agricultural technician, project based to project based research assistant and then na-item and then tuloy-tuloy na nagkaroon ng opportunity mag-study abroad, like sa Hawaii and Nice. then now sa Japan. Nice, nice. Actually, ikaw, sir, yung kung tama yung pagkaalala ko, ikaw yung unang guest namin na agriculture yung specialization. So siguro, can you share sa audience natin, ano ba ang ginagawa ng isang agriculturist? Well, ang agriculture sa ating bansa na napakaimportante ano, lalong-lalo na at tayo ay agricultural country. But, currently, ang state ng ating agriculture industry ay medyo lagging behind and, medyo underpaid ang ating mga agriculturist. To be honest, merong bill ngayon sa Senate na pinapasa na increase itong, entry level ng mga agriculturists which should have been implemented years back. So, kung meron tayong madaming agriculturist ano, this would help our productivity lalong-lalo na sa, agricultural production means, securing food or food security, increase ng food security and to increase yung awareness din and appreciation din sa agriculture. Kasi sa atin, sa culture natin parang mababa ang tingin. Sorry to say, but this is true. Mababa ang tingin sa ating mga farmers at actually mababa rin ang tingin sa mga kumukuha ng agricultural courses, which should not be the case. Kasi dito sa Japan, 'tong, institution ko ay talagang focus in agriculture. This is, I'm studying in Tokyo University of Agriculture. Actually, oo nga, sir. Parang napapansin ko din nga yan na medyo hindi lang medyo mababa talaga yung tingin ng mga tao sa kumukuha ng agriculture. Mas may prestige yung mga kumukuha ng engineering, doktor, lawyer, mga ganun. Pero yung ibang course parang lang, parang wala lang. Nagiging ano nga, yung iba sabi, "Ay tapunan yan ng mga bumabagsak sa engineering." Dun sa college, yung mga college students 'no, yun yung totoong nangyayari dun. But, kailangan maging kababayan natin maging appreciative sa kursong agriculture na Hmm. sana ma-realize na puwedeng maging scientist, researcher, maging scientist sa kursong agriculture. 'Di ba may mga sentiments nga na kapag halimbawa farmer ka sa ibang bansa, mayaman ka, pero 'pag farmer ka sa Pilipinas, mahirap ka. So, Ay, yes dapat po. dapat mabago talaga 'yan. Opo, yes po. Sa agriculture po ba required talaga kayo na halimbawa pumunta sa palayan and i-experience yung proseso ng yung pagtanim na 'yan, mga gano'n? Ginagawa niyo 'yan? Yes po. Opo, sa mga lalong-lalo sa mga laboratory classes po, meron talagang mga mostly field activities. So, kailangan mong matutunan ma-experience 'yan as agriculture student, yung pagtanim ng palay. Minsan, we are given opportunity to drive yung mga machineries katulad ng tractor. So, tsaka actually masaya itong, course ng agriculture kasi marami kang mai-experience and you would, appreciate paano yung hirap, yung proseso, pinagdadaanan, paano ba nakarating yung pagkain sa lamesa. Yun, paano nakarating, anong biological processes noon, anong prosesong pinagdadaanan yan sa field, yung paano yung tinatanim, paano kino-cultivate. Kayo po sir, ano yung napansin niyo na differences? Kasi nakapunta na kayo ng Hawaii and dito nga sa Japan. Ano yung napapansin niyo na differences sa agriculture sector sa Pilipinas kumpara sa mga bansa na 'to? Striking difference agad, mas modern ang agriculture dito sa Japan and then sa Hawaii.
Although ang Hawaii ay nagiging, reliant na rin sa import. So kung Japan and Philippines lang iko-compare natin, way ahead ang Japan in terms of technology. Kahit na mas kokonti yung arable area nila compare sa Pilipinas, pero mas advanced naman yung technology nila at saka science that nagba-back ng kanilang agriculture sector. So, their agriculture sector is more productive compared to our agriculture sector. Pero yung mga Japanese po ba mismo, madami sa kanila napupunta sa farming or kumukuha sila ng tao from other countries? Kasi madami akong nakikita, halimbawa sa TikTok or sa mga online na post, farmers for hire dito sa Japan, para mga ganun. Opo, yes po. Yan po rin ang isang malungkot na story ng ating bansa. So, yung mainly yung manpower ng mga farms dito sa Japan ay galing sa Pilipinas. So, yung mga farmers natin sa Pilipinas or not actually farmers, napipilitang magpunta ng Japan para dito mag-farm. So, nagiging farm labor force sila ng mga Japanese farm owners dito sa Japan. So, yung working force ay Filipino mostly. Pero parang ang weird din pala ng nangyayari sa agriculture in general kasi yung mga Hapon sila mismo ayaw nila mapunta sa agriculture, kumukuha pa sila ng tao sa ibang bansa. Well, yung kasi kadalasan kasi ng farms dito sa Japan ay large scale. So, sa atin kasi, yung farms natin is small scale lang. So, holdings ay 0.8 hectares to 3 hectares. 'Pag gano'ng size kasi ang challenge sa atin ay yung economies of scale. Hindi natin makuha yung economies of scale compare sa mga farmers sa Japan na mayroong malalaking areas na kino-cultivate. So, they need manpower. So, tayo yung provide mostly kinukuhang workforce ay galing Pilipinas. So, yun yung sad part doon. Instead of yung mga farmers natin ay nasa Pilipinas, tilling our own land, cultivating our own land, but economic opportunity kasi as a farmer sa Pilipinas medyo mahirap talaga. Ayun. So, siguro punta naman natin yung study na mismo ni Sir Darrell. I guess kung pag-uusapan natin yung state ng farming sa Pilipinas, siguro abutin tayo ng bukas pagdating sa mga frustrations natin. Yes So, po, yes ayun. po. Hopefully mabago na rin yung sitwasyon natin dyan. May last question pala ako dyan, sir. Yes po. Yung pala, kasi yung presidency ni Bongbong Marcos, 'di ba, pinangako niya yung 20 kilos na bigas. From your point of view as an agriculturist, posible bang mangyari yan? Actually, my chance, may para sa akin there's a chance, but there are several of layers na mga constraints na kailangang ma-overcome para yun ay magkatotoo. But kayang-kaya yun kung yung administration niya ay day one pa lang ay naging aggressive na to implement it. But not just for political gains, but for really for the good of the country talaga. There are ways para magawa niya yun. Isa yun pababain yung input cost ng agriculture production, alisin siguro yung VAT, okay? Babaan yung tariffs ng pag-import ng mga agriculture inputs kagaya ng fertilizer, seeds, ano pa. At kailangang mag-provide ng subsidy ng government para sa mga rice farmers para pumasok yung 20 pesos per kilo. But then wala isa sa mga yun ang ginagawa kaya hindi pwedeng i-implement yan at limited time. Pwedeng mag 20 pesos pero i-shoulder ng government yung cost. Ay, ito na pala yung segue ko papunta dun sa research paper mo.
yung statement dati ni Cynthia Villar na 'di ba may kausap siya tungkol sa Department of Agriculture na ano, sabi niya, "Kung ako yung farmer, bigyan niyo na lang ako ng seeds, bakit pa kayo magre-research?" So, eto i-discuss natin yung importance ng research sa agriculture. So, ah, napaka napakaimportante po ng research sa agriculture po 'no. Kung tulad na lang nitong Japan hindi magiging advanced yung kanilang agriculture sector kung wala po yung research. Walang magba-backup kasi ng technology na mai-improve or mai-invent 'no, walang magba-backup nun kung wala yung research. Yung gano'ng mentality na magdodole out ng magdodole out ka, ah, it would not benefit in the long term kasi, nagbibigay ka lang, eh. So, parang may kinukuha kang resources just to provide for it. Well, if you do research, may mage-generate kang knowledge and technology which will be more beneficial kaysa doon sa bigyan na lang ng seeds. Hindi lahat ng seeds actually ay appropriate para sa lahat ng field sa Pilipinas ano. Hindi porket hybrid ay puwede yan sa lahat ng lugar ng Pilipinas. So, meron tayong research, eh, para malaman natin ang ano pang mas specific na variety para sa isang lugar, mas kung ano ang mas babagay, kung ano ang mas productive 'pag ito ang ginamit. Kaya yun nagre-research. Hindi puwedeng, "Ay, yan yung seeds bigay na lang, bigay niyan, bigay." So, the government will lose a lot of money if they keep doing that, no? Instead of just backing up the research, no, to strengthen the technology, science and technology of the country. Ayun, so naka-segue na ako, punta na tayo sa paper ni Sir Darrell. So ang title nito ay Morphological Characterization, Pollen Viability, and Germinability Evaluation of Two Plumeria Species in the University of the Philippines, Los Baños. So Sir Darrell, can you explain muna ano yung paper mo in just one sentence? So if I go, actually it's one of the hardest question na po, no? If in one sentence, no, so there are two species of Plumeria or Calachuchi in UPLB. Mm, Yung one has white flowers and one has like many variants of colorful flowers. They both produce viable pollen, high viability, but not all of this pollen or these trees of plumeria can produce pollen with high germinability. So hindi pwedeng mag-germinate yung pollen nila. Healthy lang but not viable. Mahabang sentence yata yung may salad. Halo pang Tagalog. Ano po pala ibig sabihin ng ano? Kasi ayun, hindi ako very familiar sa mga terminologies na to. Kapag sinabi mong morphological characterization, pollen viability, and germinability, anong ibig sabihin ng mga terminologies na yan? Okay, morphological characters or morphological characterization. Ano yun? Morphological characterization is just a process of looking into plants kung ano yung mga specific characters niya na visible, no? 'Pag tinignan mo yung halaman, if you look closely to it and observe it, ano yung kulay ng kanyang bulaklak, anong shape ng kanyang dahon. So, nagiging parang pino-profile mo yun, you know. And then, since yun yung magse-set apart yung group of morphological characters niya, yun yung magse-set apart sa kanya, yun yung unique traits niya sa iba pang halaman. Yan po. 'Pag sinabing pollen po, Pollen viability. okay, pollen fertility po muna. Pollen fertility yung kung gaano ka-fertile yung pollen. Ano ba ito simplify. So, fertile yung pollen, yun yung nasa flower niya, yung micro dust niya. But then, yung viability ang titignan kung kaya bang yung pollen ay mag-germinate. Meaning, pag mataas yung fertility, buhay yung pollen, it's alive, you know, there's a chance for it to grow. But then, yung viability niya in the culture, kasi pinapa-germinate sa culture medium, mm, mm, not necessarily Parang mean na parang hayop din pala na yung pollen, for example, parang sperm, tapos may abnormality, hindi siya viable. Parang ganun ba 'yan? po, you explain it better po.
Ah, Okay. parang Yes, hayop oh. din pala yun. Yes, oh, yes, oh. Bakit naman kayo naging interested dito sa dalawang species na 'to ng Calachuchi? Why the interest sa ganitong study? Well, medyo magiging long story ito, pero I'll try to make Go it lang short. po, madami tayong oras. Okay ba? Ah, at first po, at first, initially, we don't know kung ilan yung species ng, Plumeria or Calachuchi sa UPLB. When we started, we don't know it yet. I became interested sa Plumeria when I did my MS study in Hawaii, University of Hawaii, Manoa. In Hawaii kasi, kakaiba ano, ang cultural significance ng Plumeria or Calachuchi sa Hawaii. You know lace? Yung lay po? Yun, yung ginagawa Oh, nilang gano'n? oo. Ah, Plumeria in Hawaii is commonly used as lace. So 'pag may mga special gathering sa Hawaii, may susuot na lace. Birthday, graduation, ah, thesis defense, yung gano'n. Okey, promotion na sinusuot yung lace, and then nakita ko ito one time sa isang, sa grocery store, Safeway, sa may freezer dun. Hindi, malaking ref, cold storage ref. And then, nakapack ito, yung mga lace 'no, na $20. Isusuot mo na lang, bibilhin mo. So, fresh flowers ito, fresh flowers, freshly made, lace, gawa sa totoong bulaklak, hindi plastic yung kagaya sa'tin. So, some of them, reaching, $16 to $20 at that time, depende sa klase tsaka pagkagawa. At talagang napaka-artistic. And they also have this annual competition sa Hawaii na paggawa ng lace 'no, paggamit ng iba't ibang halaman. So, gano'n ang importance ng Calachuchi or Plumeria sa Hawaii. Although, I must say na yung Plumeria is hindi siya native sa Hawaii. Hindi siya native Hawaiian plant. So, originally, Plumeria or Calachuchi originally, came from originated from South America, parang Mexico yata if hindi I'm not mistaken. But do'n siya nagkaroon sa Hawaii ng, gano'ng usage. Sa atin sa Pilipinas, kabaliktaran, nagulat ako kasi doon gano'n yung gamit doon sa Hawaii. But, sa atin sa Pilipinas, Plumeria is considered as a graveyard plant. Tinatanim ito sa mga ah, memorial parks. 'Pag may lamay nandun yung bulaklak ng Calachuchi, yung puti. So, gano'n yung gamit. And then I have this whilst doing study in Hawaii, I have this colleague na she was doing this, PhD study on Plumeria sa Hawaii. In Hawaii, they have, I guess, at least more than 200 varieties of Plumeria. And then one of her problems sa kanyang thesis is the misnomer of varieties of, Plumeria in Hawaii. So, nagkakaroon na ng mixed up yung mga varietal names, Ay, kapag Ah, sinabi pong variety, iba pa yan sa species? yes po, iba pa po yun sa Ah, species po. So, yung variety mostly, parang develop na, from hybridization or so nagkakaroon na ng mixed up, misnomer, ang ganitong nursery ganito ang tawag, sa ganitong variety gano'n. Pero they are actually referring to different kinds or sometimes they are just referring to the same. So, yun yung ginagawa niya. And then pag-uwi ko ng Pilipinas, na-notice ko, meron pala dito sa LB madami pala. Akala ko yung malapit lang sa workplace ko. So nung I walk around the UPLB, nung ma-explore ko na yung LB after years of employment, nung na-realize ko ang dami palang do'n mo nakatanim pa na siya nakita. oo, plumeria sa UPLB. And then, dun na nag-start na, eventually magawa ng, research proposal about plumeria. Kasi I saw paano yun yung ginawang research sa Hawaii. Kanina po nabanggit niyo na hindi native sa Hawaii yung Plumeria. So sa Pilipinas, paano siya napunta dito? If I would guess po, siguro during Spanish, era po, if I would guess. Kasi itong madali lang i-propagate itong plumeria yung cuttings lang, yung dulo nung branch, na malapit sa tip, pumutol ka lang ng mga around 5 inches to 6 inches.
pwede mo na yung itanim. No? At binibenta rin ito sa mga groceries sa Hawaii. Nakapack yung stem, yung cuttings ng stem, tapos may picture lang kung anong bulaklak yun. Ang bulaklak ang maproduce doon sa cutting na yun. Kanina nasabi mo na yung kind of defining characteristic ng dalawang species dun sa LB is isa yung bulaklak niya puti tapos yung isa iba-iba. Mhm, So, mhm. in addition to that, may iba pa po bang characteristics? Ano po yung mga na-observe niyo dito sa study niyo? Well, yung obtusa, yung plumeria na puti lang ang flower, yung dahon niya ay flat, medyo flat sa dulo, yung apex. Whereas itong plumeria rubra na marami-raming kulay, may yellow, meron din siyang white, pero reddish yung kanyang peduncle. Meron ding pink, merong dark red, merong parang maroon, okay? So yung dahon naman niya ay pointed, ano? At magkaiba rin sila ng behavior. Yung obtusa, nare-retain niya yung dahon niya throughout the year. Most of the time, nare-retain niya yung dahon niya. Yung rubra, nagse-shade off completely yung dahon. So matitira yung main trunk at saka yung branches lang. So nagmumukha siyang patay at certain time of the year. Kaya siya siguro in-associate with graveyard, uh, you know, uh, culture, yung kasi nagmumukha siyang patay minsan. Maybe that was the reason na na-associate siya sa culture natin as more of a graveyard plant. But not all of plumeria would uh, profusely shade off leaves. That's what we observe. Yung rubra lang ang talagang nagdidihis, yung nalalaglag lahat ng dahon. But for obtusa, may natitira unless ay natake siya ng yung na-observe namin, sooty molds. So magkakaroon siya ng sakit. Yun lang. Ang galing pala, may ganong puno pala sa Pilipinas na, kasi 'di ba dito sa Japan, pag winter, spring, fall, parang may nangyayari na nahuhulog yung leaves, tapos nag-iiba yung kulay. May ganon din pala ng mga puno sa Pilipinas. So, imagine mo yung ginkgo po yun siguro yung ginkgo biloba tree yung tinutukoy niyo na pagdating ng autumn may nagtu-turn yellow dito sa Oo. Japan, oo. So, parang gano'n din yung sa plumeria, yung isa, yung plumeria rubra. So, nawawala yung dahon niya na, sir, mga pagdating ng November to December. And Ah, then pagdating ng February, March, especially 'pag naulan, babalik 'yun, and then mamumulaklak siya ulit. Ayan. yung dahon niyo ba, sir, ano yan? Edible? Kasi may nakikita ko na content creator din na professor sa UPLB, si Ethan Hernandez. Lahat ng tanim kinakain niya. Edible ba yan? Unfortunately 'no, pagkakaalam ko ay hindi. Could be toxic yung dahon or flower, but it doesn't rule out na puwede siyang maging source ng, ano how to say, yung compounds na may potential medicinal applications. Maaaring hindi siya edible pero, may nabasa akong study na puwede siyang maging source ng maraming compounds na mayroong medicinal value or potential. Kanina, sir, nabanggit niyo na yung kind of main purpose nung plumeria ay for ornaments, yung lace ginagamit siya sa Hawaii, tapos dito sa Pilipinas yung pangpatay. In addition to that, may iba pa ba siyang like purpose? Yung trunk niya ba ginagawang furniture or something? Well, unfortunately yung kahoy na plumeria is brittle, napaka-rupok niya, so hindi siya puwedeng gamitin sa mga furniture. Ang alam ko lang na other use niya ay more on aesthetics. Again, going back to Hawaii, dine-decorate din siya sa mga dinner table. One time meron kaming banquet, yung mga bulaklak ng plumeria Hmm. naka-arrange sa table. So
Yun talaga ang culture ng Hawaii. So, yun yung gamit niya. So, malaking industry siya sa Hawaii kasi ah yung demand ng fresh flowers ng plumeria ay mataas almost every day, no, dun sa Hawaii. Dito lang sa atin sa Pilipinas lang medyo meron siyang hindi paano mo sabihin yan. Kasi more on death yung Ah, application niya eh. Oo. But it can be used as landscape plants sa mga landscape areas, you know. Kasi pwede siyang ipatanim sa mga paso and then parang i-bonsai and then it could look nice and improve the aesthetic value of an area. kanina sir, nabanggit nyo na introduced yung plumeria, introduced siya na species. Hindi ba siya nagiging, ano ba yung tawag term, invasive pa, na invasive at Well, nakakasama sa environment? fortunately wala pa naman, hindi naman siya nagiging gano'n, hindi naman siya nagiging invasive 'no, at uh, as much as I know wala naman siyang negative impact sa environment at matagal-tagal na rin siyang tinatanim 'no, sa Pilipinas. So ibig sabihin ba niyan sir yung ano ba yung tamang terminology? Kasi naisip ko, halimbawa may inintroduce ka na tanim at that point in time, introduce siya na species, tapos bigyan mo siya ng mahabang panahon, parang magiging native species na siya. Ganun ba yan? Localized na. Especially if yung mga planting materials doon na rin galing sa parent plant na doon nag-thrive ng matagal sa area na yun. So, ibig sabihin pala, hindi lahat ng mga plants na ini-introduce nagiging invasive. Depende siya kung parang kind of maka-adapt yung plant na yon at yung ibang organisms dun sa na-introduce na plant. Yeah, somewhat gano'n po. As long as hindi niya ma-outcompete yung ibang halaman na naturally and originally thriving in the area. And that's actually the problem sa Hawaii going on. Kasi when you think of Hawaii, you will associate it with coconuts. Hmm. You know, yun sa Waikiki, coconuts and plumeria. Actually, yun yung association ng mga tao kapag yung tourism we are thinking of Hawaii. Actually, Hawaii have unique species of native Hawaiian plants na doon nag-evolve talaga sa islands. Kasi Hawaii is one of the most isolated place Hmm. geographically in the world. So yung mga halaman doon na native in Hawaii uniquely evolved in that area. But unfortunately, hindi ito gaanong ka-popular. Mas popular pa yung plumeria. Siguro it has something to do with the advertising of tourism in Hmm. Hawaii. So, yun yung naging isa ring focus ng aking thesis doon sa Hawaii, yung gamit ng native Hawaiian plants. Wait. Medyo naguluhan ako. So, ibig sabihin ba nun sa Hawaii, in a way, nagiging kind of invasive or destructive siya dahil sa ganun. Pero whereas sa Pilipinas, hindi siya naging invasive/destructive. Hindi rin siya invasive sa Hawaii. I'm referring to other plants no na nagiging invasive sa Hawaii. Hindi naman siya naging invasive doon. Kino-cultivate pa nga siya widely for flowers. Pero maraming halaman ang nakarating sa Hawaii na not supposed to be there talaga kasi mas mabilis silang mag-propagate and mag-disperse lalo-lalo na itong mga seed-bearing trees. Yung methodology nyo po pala, paano nyo yun ginawa? Yung pag-describe ng morphological characteristics, yung pollen viability, saka yung germinability. Paano nyo siya mineasure? Anong ginawa nyo sa puno? Okay, mag-start tayo sa morphological characterization, no? So, yun kasi ang mainly na ginagawa, isa sa mga activity na main namin ginagawa doon nung nandun pa lang ako sa NPGRL, sa National Plant Genetic Resources Laboratory. So, nagka-characterize talaga kami ng mga vegetables, corn. So, yung characterization, yun yung isa sa mga process na pinagdadaanan na mga halaman na ine-evaluate
later on ginagawang hybrid, no? So kailangan kasing malaman yung unique traits, unique combination of traits nung bawat halaman, no? Iba't ibang halaman na nakokolekta. So yun, naging familiar tayo sa process na yun, yung paggawa ng or pag-base ng mga characteristics na yun sa tinatawag na descriptors list. So meron kasing tayong tinatawag na descriptors list o yung mga characteristic descriptor ng halaman. No, kung anong mga katangian niya na unique or posibleng unique na sa kanya lang at wala sa iba. So yun yung morphological characterization. Sa research na ito, we are composed of actually 2 teams. Ako yung nagle-lead doon sa pagka-characterize. Gawa na rin ng experience ko doon from NPJRL and also in Hawaii. So naggawa rin ako ng morphological characterization sa Hawaii. Native Hawaiian plants naman ang characterize ko. So ganoon, titignan yung unique traits, i-document, i-analyze statistically kung significant ba yon. And then may isang team dito naman sa Plumeria na naka-focus naman siya sa pag-evaluate nung pollen germinability at saka viability. So, bali halimbawa i-collect niya yung yung mga bulaklak niya, tapos yung pollen binibilang niyo, parang ganun. Yes, something like that po. Yes, provide the samples po. Pino-provide ko po ako po yung nagko-collect ng flowers, and then binibigay sa isang team yung flowers na yon, tapos tinitignan nila sa microscope yung mga viability, yung pollen, and then kinukuha yung count, and then alin doon yung ilang percent doon ang fertile, and then ginagrow ito sa isang specialized culture medium, para mag-germinate, para po itong maliliit na seeds, very very tiny seeds, pero very very tiny seeds. Tapos bibilangin ulit kung ilang percent ang nag-germinate out from that sample. So para matignan kung alin yung successfully germinated at hindi. I guess madami na tayong na-discuss dun sa sa paper ni Sir Darrell. Kung mas interested kayo, check niyo yung paper niya, basahin niyo. Nakakatuwa lang maka-record kami ng ganitong episode. First time namin to na mag-record na episode na tungkol sa mga puno. Especially ngayon, ang daming may mga malalaking channels din about sa flora sa Pilipinas, yung kay Celine Murillo, yung kay Sir Ethan Hernandez. Ayun, nakakatawa na may na-record din kami na episode na tungkol sa puno. Minapalo ko rin sila. Ayun. So siguro discuss po natin yung more on behind the scenes naman. So dito po sa study nyo, paano yung naging funding situation nito? Well, way back in 2002. So yung UPLB, Office of Vice Chancellor for Research and Extension, they had this initiative to fund basic research programs or proposals. So that year we submitted 3 research proposals, and fortunately, medyo sinuwerte tayo, yung 3 sinubmit natin ay na-approve. Isa na doon yung Plumeria. So pero hindi ako pwedeng maging study leader ng lahat ng 3 yon. So doon ako in-assign doon ako sa isang study, na-assign as study leader. But I also work sa Plumeria. So 3 yon, Plumeria, Ginger, and then yung isang study namin sa liquid smoke naman, or seed science. Ano po yung mga challenges na encounter mo in doing this study? First, ang unang-unang challenge namin yung ma-realize ko na napaka-brittle pala ng puno ng Plumeria, no. Nagsasampling kami ng mga flower, muntik na akong mahulog. So yung unang challenge namin ay yung logistic, how would we collect, kasi yung ibang puno ng Plumeria sobrang tataas, so almost 2 to 3 stories, no. So parang napakadelikado kung akyatin. So good thing, no, nakahanap kami ng paraan. So doon kami mayroong isang unit sa UPLB na meron silang manlifter, yung ginagamit ng
parang Yung sa mga Meralco. poste ng kurente. Oo. So yun, nag-send ako ng letter of request na puwede ba yung gamitin pangkolekta ng bulaklak. Medyo parang na-weirduhan yung head ng kasi kalimitan gamit nun yung pag-i-install ng bumbilya sa mga pag-aayos ng electrical wiring, yun yung talagang gamit nun. Never pa yun yung parang ginamit para mangolekta ng bulaklak. So, yun yung challenge which is na-address naman namin, at yung realization na suddenly na-realize ko na yung pagbulaklak pala ng plumeria sabay-sabay sila, mga starting March to April, and then meron palang iba na ibang halaman na ang bilis lang mawala noong, yung bulaklak. So, bago pa may masampulan yung puno na yun, nawala na yung bulaklak niya. So, we did the sampling of flowers for 3 years, batch by batch. Gaano kadami yung nakolekta niyo na sample, sir, sa 3 taon na yun? 62 actually, 62 na puno. So sa 62 na puno na yun, isa-isa yun pinuntahan nung nung manlifter? Opo, hindi namin 100% na-cover lahat kasi, along this span of 3 years, yung 3 years po yung span ng research, merong mga halaman na puno. Meron ng puno ng plumeria na naputol, 'no? Yung iba na-uproot, yung naputol gawa ng yung bagyo, dinaanan ng bagyo. May na-uproot din, tapos meron ding namatay na lang siya bigla. We cannot determine the cause, so hindi na namin siya nasampulan ng bulaklak. At, meron ding, yung inakyatan ng vines ng, baging, 'no? So, pagbalik namin sa lugar na yun, halos wala na siyang, dahon at kasi inakyatan na ng baging at, na-overcome na siya ng weeds. So, yun. Curious ako dun, sir, sa sinabi niyo na biglang namamatay yung puno. What do you mean na parang biglang namatay? Like overnight namamatay siya? Ganun ba yan? Hindi naman, kasi, una naming ginawa muna ay geotag muna namin 'tong mga puno, 'no? Kinuha muna namin yung coordinates kung saan-saan sila. Yun yung first round of survey namin. And then yung second round namin ng survey yung pagkolekta na ng fle ah, leaves and flower samples, 'no? So, inuna namin yung malapit na area doon sa hinihiraman namin ng panlifter. So, hinahiram namin siya ng isang buong araw, pero hindi everyday kasi gagamitin din sa ibang operation ng university, ano. So, nanghiram namin siya ng isang buong araw, but unfortunately hindi namin kayang i-cover lahat in one day. So, in one day naka-cover lang namin around 10 or 12 na puno, okey. Kasi dahan-dahan din kaming namo-move sa isa pang puno, okey. Yung na-map na namin, na-identify na namin na kukunan sana namin ng bulaklak, pagbalik namin, ay wala Patay na, na. patay na yung ayun po. Kapag patay na yung puno, ano yung description nun? Like, hollow na yung loob niya? Or Opo, lalo na okay. completely dead na talaga siya. Pero usually po ba, ano yung nagiging cause ng mga death ng mga puno? Hard to say, may iba nagkakasakit kasi, yung mostly sakit siguro, and then yung dieback, pero hindi ako sure kasi may tinatawag kasing sakit na dieback sa mga puno, pero hindi dun sa case namin di ako sure kung anong cause ng pagkamatay ng puno na yan or talagang sobrang tanda na niya kasi malaking puno rin siya. Yun. So kanina, sir, nabanggit niyo yung panghiram ng manlifter. In addition with that, ano yung mga masasabi mong memorable experiences pa in doing this study? Memorable experience ko yung pagsakay nung manlifter na yun kasi sinubukan ko rin kasi curious ako nung itinaas na, takot pala ako sa nakakalula pala yung gano'n na gano'n. Kasi hindi lang yung pataas, hindi lang pa-sideway din siya 'pag gano'n, pa-sideway gano'n. So nung wala pa yata akong 5 minuto nakiusap ako, "Puwede niyo bumaba ko ibaba?" So yung ibang na lang ang umakyat doon. So not bad, it's all good, memorable experience, 'no. Yun na nga, yung bad experience din yung
Akala namin may makukuha pa kaming sample doon sa halaman na yun, but fortunately nabuwal na siya or naputol na. So, nakulangan kami ng sample size, na-reduce yung sample size namin. So, yun yung bad experience. For me naman, wala namang ugly experience, good and bad lang. Tapos at what point po sa research nyo na nag-decide kayo na okay na yung results niya at ipasa ng for publication? So, nung gather na yung morphological characterization data, and then I ran an analysis using principal component analysis sa R. Kinode ko na yung data. And then it appears sa results cluster dendrogram na confirming yung hypothesis ko na mayroong dalawa. And yun nga, dalawang species nga nag-groupings doon sa cluster. And then yung isang team na nag-provide ng results noong pollen evaluation, tapos nakita doon na mataas ang fertility pero mababa ang germinability, and I believe this is a very interesting result. So doon yun na-realize, we put this together, may chance tayong makapag-publish. Ano pong ibig sabihin ng mataas yung fertility, mababa yung germinability? Anong implications nun? Ano bang term? Ecological implications? Mataas yung fertility niya, so mataas ang chance din na mag-germinate. But unfortunately, siguro dito sa methods namin, yung ginamit na culture medium, kung saan pinapag-grow itong pollen, ay hindi pa siya fine-tune. Hindi siya fine-tune doon sa type of pollen na yon. So, there's a room for improvement. So, doon nagkakaroon ng interest doon. Baka kasi yung ibang researcher, maka-come up sila ng pag-optimize nitong culture medium para tumaas yung germinability nitong mga pollen. So, sa method namin, mababa siya, but then, pwede pa itong ma-enhance, sa further research. Kasi mataas ang kanyang fertility. Mataas yung fertility niya, so mababa yung germinability na nakuha namin. But it doesn't end there. Pwede pa itong ma-enhance. So kapag mataas kasi ang germinability, you can produce, you can multiply these plants rapidly. Okay, gets. So, kung mapapatas yung germinability, mas madami kayong matatanim na ganong puno. Or pwedeng okay, gets. ganun, galing sa species na yun, pero iba-iba yung, pwedeng mag-diverge ang kanyang traits. Hindi not necessarily identical doon sa trait ng mother plant. Pwede rin po yan. In addition po that sa binanggit yung yung germinability, ano pa yung plans nyo moving forward with this research? Well, ang second part actually ng research nito, ang second part ay magpo-focus doon sa rubra. Kasi hindi pa na-discuss thoroughly yung kung gaano ka-diverse yung program. Sa paper na ito, minention namin siya na marami siyang kulay. Marami iba-ibang kulay ng bulaklak niya, pero hindi pa yung na-discuss kung ano ba yun, specific character traits niya. Kasi sa rubra, may mga plumera rubra na pula yung harap ng bulaklak. And then pag sa likod ng bulaklak, mayroon pang pattern ng color. So may white and pink pa na pattern, which is hindi yun diniscuss muna sa paper na ito. Plano namin i-discuss sa second paper, focusing on the diversity of Plumeria rubra sa isang yan species. po ba yung ginagawa nyo sa PhD nyo? Or ibang Hindi naman. project? Interestingly, iba naman yung research ko dito sa aking PhD dito sa Tokyo Nodai or Tokyo University of Agriculture. Yung akin naman dito ay yung cycloheuchalinone at saka yung iba pang secondary metabolites ng banana or dahon ng saging. So, yung cycloheuchalinone ay promising compound siya na pwedeng makapag-alleviate, alleviate ng diabetic condition, type 2. Kasi may mga study na nabablock na yung alpha amylase at alpha glucosidase. At saka isa sa mga halaman na potential source ng cycloheuchalinone ay
pupwedeng yung dahon ng saging, banana leaves. But we need to look into, we need to quantify. We need to identify anong klaseng anong cultivar ng saging ang merong pinakamataas nun. So, gaano kataas, gano'n. Yun ang po ang focus ng research ko naman dito sa PhD ko dito sa Tokyo Notai. Nice. So ano po yung ma-advise nyo sa mga aspiring researchers? Okay. If I will give an advice to advising to those aspiring researcher, no, if you are willing to continuously learn, because research is learning continuously, and not just learn but relearn also, and you have passion for improving the lives of our countrymen through research, and also you have this attitude na you are willing to accept criticism, constructive criticism from your peers and your colleagues. It just comes natural to you na kasi sa research, pag nag-publish ng paper, meron tayong review. So, kapag yung attitude mo, you're positive, or again, you have a positive outlook on criticism, you can pursue a career on research. And also, you need to be a team player also. Ayun. And last question, sir, do you have anything to promote? Wala pa naman. I'm planning to have my own podcast, but hindi pa siguro ngayon. Sige, sir. Hindi pa siguro ngayon. Hopefully, pag meron akong time to do it, and probably we'll discuss primarily focus on agriculture industry in the Philippines. I'm starting a little bit sa aking sariling threads. Meron akong 1,700 followers, but it's getting there. Nakakapag-raise tayo ng awareness about Sa agriculture. Threads, ito yung Yes, so. yung parang Twitter pero Instagram. Yes, so yung parang okay, no. okay. Madami din palang gumagamit ng Threads or kasi inisip ko dati gumawa ng Threads pero hindi ko tinuloy yung plano ko. Dumadami na po siya ngayon. Kasi lumilipat sila from Twitter papunta ng Threads. Oo. Impression nila is mas less toxic daw ang Threads kaysa Twitter or sa X. Ay, hindi nyo sir nabanggit yung yung account nyo para i-follow din ng mga tao. Yung pangalan ko lang po, Ronald Kensol Diantes ko yun lang po yung account sa lahat ng aking social media. I-tag na lang namin dyan sa baba. So follow nyo si Sir Darrell. Ayun, so I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat Sir Darrell sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng mga Pinoy scientists.